Medyo special ngayon yung yung episode natin kasi nga yung Conversion Insight si CC yung naging guest and then yung guest naman natin ngayon is actually her second time being here. And this is actually a rebrand nung live segment wherein we interview members or we feature members kung sino yung mga nagkaroon ng result from CDPH. Dati ang tawag nun was Road to CEO, but we decided to stop the Road to CEO and then change it to the new segment, which is yung tinatawag na Winning in Progress. Basically, yung reason bakit ginawa naming Winning in Progress instead of Road to CEO is that our goal for this segment is to redefine what it means to win. Kasi yung Road to CEO kasi, it sounded something na nagkakaroon ng gap yung mga members, yung nakaka-overwhelm siya. Kasi nga, they feel that they would have to have that title na CEO. They feel that they would have to make at least 6 to 7 figures monthly. They're also under the impression na they have to have a team, kailangan meron na silang bahay and stuff. When in reality, hindi siya ganun. So basically, parang na-alienate namin yung members. So anyways, para sa amin, or para sa buong CDPH, when it comes to a win, it's all about you taking action because the moment you take action, you are already winning. You don't have to be a CEO. Hindi naman na kailangan may bahay ka na. Hindi din naman kailangan na nagsi 6 figures, 7 figures ka na. Ang importante is that you have your own journey, you have your own story, you take action. Kasi at the end of the day, it's all about recognizing and celebrating your progress. Kasi guys, your progress is always part of your winning story. 'Di ba? Awkward naman 'yun na parang i-interview ka tapos yung pag-jump mo ng story mo biglang magaling ka kaagad. 'Di ba boring yung mga movie pag magaling ka agad yung bida? So there's definitely a progress there. There's definitely a journey there. Yung in between. Yun yung gusto natin, yung in between. Yung challenges that you've overcome. And yun nga, again, the goal of this segment is to redefine what it means to win. Kasi at the end of the day, the moment you take action, you are already winning. Okay? I want you guys to be inspired sa progress na na-achieve ng guest natin. And yun nga. And in this first episode, we'll hear a story from our member who took action and made a significant progress in her career, and she'll now share as part of her winning story. So without further ado, guys, I would like to welcome Mika. Hi, Hi. Mika. Good evening. Hello. You're back. Before tayo mag-start ng interview Mm. natin, kumusta ka pala? Ayun, okey naman. Okey naman, tumaba, charot. Pero yeah, okey naman ako. I think last na interview ko was July 5, right? Nung time na Yes. yun, July 5, nagwo-work pa ako, 'di ba? Kung di ko alam kung may nakapanood sa inyo, pero Mm. nagwo-work pa ako sa isang quarry factory, yung dun sa tayo sa factory ng mga bato. So, physically parang more on labor job siya. So, nung time na yun pinagsasabay ko yung freelancing ko, tsaka yung daytime job ko. And Mhm. then, nung year din na yun, medyo nag, dun ako nagseryoso sa freelancing actually. Nung nakilala ko si Mayor, nung sumali ako sa Upwork Challenge and then actually sunod-sunod na yung wins ko nun. First client ko was February ata. Mm. Tapos, nung May talaga, dun talaga ako nag-take off talaga yung aking, career nung time na yun and then pinagsasabay ko siya. So, sa umaga papasok ako ng 8 to 5 sa work ko and then pag-uwi gagawa na ako ng client's work. And then October 2024 nagpaalam na ako dun sa pinakamataas namin kasi na-hit ko na yung income goal ay yung goal na kailangan ko para makaalis. So basically, Mika, nung last interview natin was July, pero you were still working dun sa labor job mo or laborious job, di ba? Opo.
And then, like, if you could name one progress na maco-consider mo talagang malaking win for you, ano yun siya? From our last conversation. Siguro yun nga, transitioning from having a daytime job ta's naging full-time freelancer na ako. Siguro yun yung pinaka the best na nangyari. I mean, pinaghirapan ko for myself na nangyari din sa'kin. Kasi Mhm. hindi siya biro guys, as in marami rin akong rejections nun. Hindi ko lang siya dama unlike ngayon, 'di ba Coach Cheryl? Mas Hmm. dama ko siya ngayon, pero before sobrang dami ko ding rejection pero because meron din naman akong daytime job so parang nade-distract ako, okey lang may backup pa ako, keri naman, parang gano'n. Pero nung mga panahon na yun, nung pinagsasabay ko sila, there were times na uuwi ako kasi pagod na Hmm. pagod yung katawan ko, kasi maliit lang ako, Mhm. pagod na pagod yung katawan ko. Pagkakain ko, hihilata ako sa lapag, makakatulog ako ta's paggising ko maaga na. Hindi pa ako nakaligo, ang dumi pa ng work ko, may times akong gano'n. So, nung time na yun, nung nafi-feel ko actually nung mga October na yun, eh. Nafi-feel ko na rin Hmm. parang na-outgrow ko na yung place, pakiramdam ko, I don't belong here anymore. Kasi iba na yung gusto ko, nagshi-shift na yung utak ko, gano'n. So parang, gusto ko na maging full-time freelancer. So parang yung time na yun parang parang nagkakaroon din ako ng ano, eh, nung time na yun actually nagsa-struggle ako kasi sa work kasi ako yung type ng tao na matiisin ako. Like 'pag may ginawa ka Hmm. sa'kin titiisin ko 'yan, hindi ako sasagot, sige hayaan ko lang tapos next day okey na ako. Nung mga time na yun, parang nagte-take na ako ng grudges sa mga kasama ko 'pag may nangyayaring hindi maganda or hindi naman kasi maiiwasan yun sa work 'di ba, may mga nakakaalitan ka, ganyan. Oo. Tapos nung time na yun parang pakiramdam ko na yung grudge ko parang ang tagal sabi ko, gusto ko umalis dito parang gano'n, may moment akong gano'n. Tapos nung October, 'di may alitan may mga hindi pa rin siya maiwasan. So, parang sabi ko, hindi nila kasalanan, hindi ko rin kasalanan kasi may side din ako. Hmm. So, Which kailangan mo is true. may side sila kasi trabaho siya. Pero may side din ako na ang pinaka-summary lang, hindi na ako dapat nandito. So, nung time na yun parang nag-decide na rin ako na I need to go na as soon as possible kasi ayoko maging toxic na ka-work. Hmm. Hindi wala Hmm. silang kasalanan actually, kasi ginagawa lang din nila yung trabaho. Ako, ginagawa ko din yung best ko sa trabahong 'to. Pero I know I need to get out na. So nung time na yun, may mga Mhm. nakakaalitan ka, tapos siyempre may naririnig ka. Ako kasi 'pag kunyari inaaway ako or marami akong naririnig na tsismis, hinahayaan ko lang sila, hindi ko sila pinapansin o kung may sarili akong mundo, gano'n. Tapos, nung time na yun parang nagpaalam na ako, sinabi ko sa pinakamataas sa'min, "Huwag niyo po sasabihin hanggang makaalis ako." Kasi ayoko yung biglang mafi-feel ang bait niyo sa'kin. Yeah. Ayoko nun Hmm. yung parang, "Uy, dahil maaalis lang ako," gano'n. Gusto kong maging normal lang and actually dun ang dami kong natutunan kasi natuto akong maging patient talaga sa mga tao like naging hihinga ako, "Sige chill ka lang ikaw, wag kang magagalit." Mm. Kasi mabait din naman ako minsan. Mabait ako pero 'pag ininis mo ako, papatulan talaga kita, gano'n kasi ako. Mabait Oo. din naman pero 'pag ininis mo talaga ako, 'pag na-trigger ako, patola din kasi ako. So 'pag wala akong 'pag may sarili lang kasi mundo 'pag pinapakialaman ako or sinasabihan ako, Yeah. sinisigawan ako, medyo ano na sa'kin yun, like, "Uy, wait," gano'n. "Papatulan kita," parang gano'n. So, Hmm. nung from October paalam ako, naging ano ako, like, "Mika, hindi nila kasalanan yun, okey?" Gano'n. So, naging pasensya na? Pasensyosa ako, gano'n. Tapos sabi ko, "Hindi, sige okey lang 'yan." So, natuto ako dun na intindihin din sila na it's not about you Mika, okey? Ang mundo hindi Hmm. about sa'yo, okey? Parang gano'n. So, nung time na yun, hindi nila alam na aalis na ako ganyan. May mga times na gano'n parang hihinga lang ako, okey. Okey tapos siguro 3 days bago ako umalis, dun nila Hmm. nalaman. Tapos nung mga time na yun kasi talagang inaano ko na parang parang wala na akong galit sa kanila or wala ng inis nung time na yun. So, okey parang nagpaalam na ako ganyan, ganyan na, "Uy aalis." Hmm.
Sabi ko, "Oo." Parang naging maganda yung out ko kaysa nakipag-away ka sa kanila. So, parang 3 months kahit medyo mahirap yun kasi talaga tine-test yung patience mo, pero Yeah. worth it kasi nakasama ko sila in a good way kahit sa mga last moments namin. And then nung last day ko naiyak ako kasi naiyak ako kasi sabi, "May message ka ba?" Eh, nag-ready ako in Japanese kasi yun tapos naiyak talaga ako like habang binabasa ko, yung mga Japanese very ano sila, hindi sila emotional na tao. So, para kang tao ta's iiyak ka sa harap nila, parang gano'n. So, ay sorry ba, para kang baliw kapag gano'n. So, parang, uy, naiyak ako ta's sabi ko, wow, sabi ko ang tagal ko din sa work ko, 3 years, almost 3 years Ay, na 3 years. ako. Sabi ko kahit mahirap yung trabaho pero inalagaan din naman nila ako. So sabi ko, sobrang ano, sobrang nung time lang yun yung pinaka most challenging. Kasi Mhm. nag-iiba na ako, eh, parang nag-iibang tao na ako. Parang pakiramdam ko nag-iibang tao na ako kasi nag-iiba na yung gusto kong gawin sa buhay. Hindi na ako Mhm. like before na go with the flow with life, sige, "Uy, tara, tara," ganun lang. Ngayon may gusto na akong gawin para sa sarili ko, para sa pamilya ko. So, ayun. Bale, Mika, yung biggest win talaga is more on yung sa mindset shift mo na Siguro. kumbaga you wanted to grow further as compared to just, staying in your comfort zone. And then you also mentioned na may nakwento ka kasi kanina tas naputol ko lang na nasabi mo, pagwo-work ka sa day job mo, pag-uwi mo ng bahay, pagod ka na. Like, can you maybe walk us through kung ano yung setup mo daily and then ilang months ka nagstay na gano'n yung ano, yung routine? Siguro hindi naman all the time kasi Mhm. yung mga clients ko na although may clients pa ako, tagal ko na rin silang clients since half a year na rin 'no, yung dalawa ko. Hmm, Tatlo kasi ngayon oo. sila. Yung dalawa andiyan pa rin hanggang ngayon. Tapos yung isa October pa. So, sila naman, yung isa retaining din kasi siya ta's yung isa project, more on project based parang gano'n. So, 'pag may project minsan nagkakasabay, yung isa kasi medyo strict, dun talaga. Tapos yung work ko kasi 'di ba physical nga na talagang magsho-shovel ka Hmm, dito, gano'n. So, pag-uwi ko, eh, ano, medyo ano ako weak ako, may weak yung physical ano ko. So, pag-uwi ko kakain ako, tapos kakain ako and then minsan iidlip matutulog na ako ng 8, nap lang gano'n ta's gigising ako ng 12. Tapos dire-diretso na ako nun sa work from 12 hanggang umaga, mm. 12 midnight yung client work mo? Oo, 12. Eh, nakalimutan ko na iba kasi paiba-iba kasi ako, pero yung pinaka-latest, Okey, yung okey. naalala ko is uuwi ako 'di ba, hindi na ako minsan hindi na ako nakakaligo alam mo yun, pero pero yun 8 PM iidlip ako, tapos matutulog ako ng 12. Ay, magigising ako ng 12, then gigising na ako tuloy-tuloy na siya, lalo na 'pag busy. May times na Mhm. gano'n sabay-sabay silang aatake, ayun. Tapos client getting ko sa work kasi may time ako gano'n-gano'n dun. So, ginagawa ko nagka-client getting ako, yun ang ginagawa, mm. 4 hours lang yung sleep mo, for how many months 'to? Ilang months ba? Siguro simula April ay May, simula May. Then nag-resign ka na, almost 1 year na hindi ka nag-give up. 'Pag gusto mo kasi walang excuse kahit ano pa yan, kahit kahit sa anong aspeto ng buhay 'pag gusto mo may paraan, ganun yun, yun ang Mhm. mindset ko talaga. Kaya kapag kunyari ako, bakit sabi nila, "Ba't di ka nag-aral ng Japanese?" Hindi ko kasi talaga siya trip. Like like kahit anong gawin ko, hindi mo talaga ako mapapaaral. Ewan ko, mm. Kasi hindi mo kasi siya trip, eh, kumbaga hindi siya innate sa'yo, na gano'n. Kaya Tapos you mentioned about client getting activities during your hindi yun puwede 'di ba? Pero anyways, oh my you mentioned na may ginagawa kang client getting activities during dun sa full-time job mo. Like, bakit hindi mo siya ginamit as time na mag-relax? Kasi, the reason why I'm asking you this is one of the common concerns or
issues ng iba is that they would say, pagod na kasi ako sa trabaho eh. Corporate yung trabaho ko. Tapos here you are, yung trabaho mo was labor intensive. Sabi mo nagsho-shovel ka pa. Yeah. Tapos sa break time mo, instead of you resting or pa-chill-chill, nag-client activities ka. So I just really wanted to highlight na gaano ka-importante yung kung yung kumbaga magte-take action ka dahil gusto mo. Kasi a lot of people would just want it but not really, take action. So yun, bakit mo siya ginagawa kung pwede ka naman mag-chill? Dito kasi sa Japan guys, kapag puwede kang parang 'pag hindi ka puwede mong ma-achieve yung gusto mo, pero ang kapalit nun you have to work hard. Kailangan magtrabaho ka ng maigi, yung mga malalaki yung bayad na companies, Mhm. sobrang intense naman ng work. Minsan papalit-palit pa yan. Kunyari first week umaga pasok mo, next week gabi, next week umaga. So, hindi siya good sa health mo, number one. And then ako, simula nung sunod-sunod na yung client ko, naka-achieve na ako ng ganito certain amount na tinatrabaho ko, my God, like Oo. tinatrabaho ko, nagpapakahirap ako sa arawan, mag-showel, ganito. Grabe na-achieve ko lang siya. Hindi ko sinasabing madaling mag-freelancing guys, pero kasi like may way pala, may paraan pala para ma-achieve Mhm. ko yung gusto ko and hindi ako gano'n mahirapan. Although mahirap siya sobra kasi utak, eh. I mean, kailangan ready ka talaga like every aspect, like yung mind mo, yung loob Mhm. mo dapat ready ka kasi 'pag hindi ano, siguro yun, prepare mo siya, mental mo, gano'n. Oo, todas ka talaga 'pag hindi ka prepared mentally, emotionally, and like kung hindi mo siya hindi naman na strategic pero it's more on mentally draining din siya Mm, sometimes. yeah. Siguro another question ko dito, Mika, is na-mention mo na you wanted to somehow change yung buhay mo. Anong change yung parang na-imagine mo that you wanted to change, and then at the same time, ano yung parang opportunity ng freelancing wherein yun yung nakita mong way to achieve that lifestyle or yung kumbaga yung dream mo talaga? Siguro number one yung to be able to work anywhere. Kasi isa sa goal ko sa buhay is mag-travel talaga. So sabi ko, yun din yung isa sa mga dahilan bakit talagang nag-pursue ako kasi sabi ko, there are so many places I want to go to. So sabi ko, paano ba 'to? Parang dati nangangarap lang ako, like 12 years old ako. Tapos sabi ko, paano ko ba maa-achieve 'to? Parang ang hirap-hirap na ng buhay. Possible ba yun sa ganito nasa Pinas pa ako nun. Possible ba yun sa ganito, sweldo mo lang? Parang possible ba yun? So, parang kailangan ko magtrabaho ng ilang taon bago Hmm. pa yun mangyari. So, isa yun, yung mag-travel. Pangalawa, siyempre makasama mo lagi yung loved ones mo. Yung lolo ko actually gusto ko uwian talaga this year siguro, sana. So, yun, yung lolo ko kasi he's old na tapos medyo mahina. So siguro meron ka na Mika, it's time for you to ano na puwede ka na Mhm. umuwi anytime. Ayun, tapos ano pa ba? Ayun, ayun lang siguro so far. Yeah, So, more on family talaga 'no, ta's at the same time yun nga, yung travel goals. yeah. Wala lang, na actually guys, gusto ko lang mag-share sa inyo, wala akong questions para kay Mika, na-share na niya sa'kin lahat. So basically, what I'm doing right now is ini-extract ko lang kung ano yung mga questions pa para at least mas sumagot pa si Mika para mag-share talaga siya kasi nga yung goal talaga is to highlight her story. So, Mix, you also mentioned pala na like say for example, 'di ba na-mention mo na nag-resign ka na sobrang happy ka, pero 1 week after ng nang nag-resign ka,
parang na-weirdoan ako sa message mo kasi sabi mo, "Ba't wala kang ginagawa?" Like nag-anxiety ka din dahil nga you felt na parang wala kang progress. Can you tell me more about it? Ano yung what was going on sa mind mo that time? 'Di ba dapat nagse-celebrate ka kasi nga resign ka na, eh? Hindi kasi last day ko was January 15, 'di ba? January Yes. 15 tapos 'di nagpahinga muna ako kasi Thursday at Wednesday ba 'yun? Wednesday. And then sabi ko, Um, pahinga muna ako ng ilang araw, siguro deserve ko naman 'to 'no. So, bumalik ako mag-work Monday. Anong date 'yun? Basta Monday na nun. And then okey pa ako 'di ba first day pa 'yun ng AI challenge natin. Tapos okey mm. pa ako nun, ganyan, ganyan. Then nung nagka-client getting ako ng mga napapansin ko ilang araw na puro may hindi ang daming hindi pumansin tapos siguro 1 week na ako nagka-client getting. I think 3 beses na na-reject yung aking proposal. Yeah. 3 beses na-reject. Tapos hindi sa wala akong ginagawa, yung isa kong client kasi patapos na yung work namin by Feb. Actually kakatapos lang namin. Tapos Mhm. yung isa naman wala akong ginagawa kasi wala pa siyang ewan ko, wala pa siyang sinasabing gawin, ganyan. Yung isa naman, ongoing pa yung project pero matagal kasi siya 'pag may papa-check ako sa kanya ang tagal niya. Minsan mga 3 days, so parang minsan wala akong ginagawa, ganyan. So nung time na yun sabi ko, kailangan ko ng bagong client, sabi kong gano'n. Tapos yung time na yun, grabe rejected yung proposals ko. Gano'n, rejected. Tapos sabi ko, "Paano na 'to? Grabe, paano 'pag wala na akong ano, pera? Paano 'yan, babalik na naman akong job. Ayoko na ng 1 taon na naman gano'n." Sabi kong kaya ako stress na stress ako. Ta's may time pa na hindi ako naka-attend ng AI challenge kasi na-stress talaga ako ng bongga na 'pag stress kasi ako ayokong humarap sa tao, sa totoo lang, as much as Hmm. possible. Kasi negative, parang ang negative masyado. So, sabi ko, paano ba 'to, 'di nag-iisip ako tapos hindi ako makatulog. Hindi ako makatulog, hindi ko alam bakit pero hindi ako makatulog. Tapos sabi ko, di chinat ko na si Coach Errol nung time, "Coach Errol," sabi sabi so natawa parang ewan ko parang natawa ka rin sa response ko na wala kasi akong Oo. mali rin siguro yung term ko kasi siguro hindi ko rin na-explain sa'yo masyado na kahit na may client ako parang hindi pa ako gano'n ka-financially secure for me to relax. So, if I have that time na mag-client getting, gagawin ko talaga kasi ayoko na talaga like what if one day magka-emergency bigla mo gagamitin yung pera mo tapos 'di ba wala ka Mm. na namang pera. So, parang shit sabi ko, "Anong gagawin?" Kailangan ko lagi ng gusto ko everyday as much as possible may makakausap and dun ko lang na-realize nung time na yun na may nakakausap ako, hindi hindi siya hindi sa hindi ka pinapansin, pinapansin ka pero rejected ka pero may nakakausap ka. So nung nabasa ko yung post si Coach Aaron na yung pinalit mo na yung from CEO ano yun, Road to CEO to Win to Progress. Hmm. Dun ko na-realize na, "Mika baliw ka ba? Mayro'n ka pang 3 Yes. clients, may 3 kang clients tapos you got rejected pero you get to talk to a lot of prospects, nakakausap mo sila." So, malaking win yun kasi it's been a week lang yun sinabi nga din sa'kin ng friend ko na, "Kaya ka nagkakaganyan kasi sobrang laki ng desisyon na ginawa mo. It's not a simple decision kasi Yes. dito sa Japan 'pag wala kang pera yari ka talaga." Yun lang po masasabi ko. Hahabulin ka ng taxes mo and everything, dun ako natatakot. Ayokong may dumadating na letter sa'kin monthly ganito, ganito, ganyan, ayoko. So, dun ako nase-stress na, "Oh my God, anong gagawin ko?" Tapos ang dami ko pang bayarin, meron pa ako dito sa bahay, meron pa sa Pinas, meron pa akong mga loans, mga ganyan. So, ang dami. So, sabi ko, my God, hindi puwedeng ganito. Kaya ako na-stress. Hindi ko rin siguro na-explain sa inyo mabuti. So, parang Hindi mo talaga oh, na-explain, ngayon mo lang in-explain, gagi 'to. ang OA-OA mo, parang gano'n. Pero ang totoo, nakakatakot siya, pero Mika, okey lang, parang chillax ka lang, parang gano'n. Parang na-realize ko nung Hmm. nabasa ko yung post mo na yun, sabi ko, malaking win 'to kasi may nakakausap ako tapos umabot man na-reject ka man, nakausap mo sila. So, sabi ko ayun, tapos ayun nga,
then sobrang OA ko, so yun nga. And then 30 bago yung dapat ang ano natin is ang interview natin dapat last Friday, 'di ba? Yes, last The Friday day dapat yun. before, di ako makatulog nun kasi nag-chat yung client ko kasi patapos na yung aming work, 'yan. O wag mo munang ikuwento yun, may mga questions pa ako. Wag mo So, munang ikuwento yung biggest na win mo yun. Like, wag muna, kalma lang. kalma, okey. Pero 'di ba mix? Ang na-mention ko sa'yo is 'di ba ang sabi ko sa'yo nung nag-chat ka sa'kin na parang na sabi ko sa'yo, "Ang weird mo, bakit ka naghahanap ng maraming client?" Mm. Kasi like, kahit ngayon na alam ko yung situation mo, same pa rin yung isasagot ko na, I definitely understand na meron kang, bayarin, pero same pa rin yung sagot ko, bakit ka naghahanap ng maraming client? Kasi nga 'di ba yung sabi ko dun sa last challenge natin was that it was not about it's not about in getting more customers, it's making one customer worth more, 'di ba? So, Yeah, parang yun yung clue, 'di ba? yeah, Yun yung i-she-share mo mamaya, 'di ba? yeah, mamaya. Oo. Hmm, So, eto na, may question ako, like, if sa ngayon, kung iko-compare mo yung situation mo nung in terms of time lang, in terms of time, like, ano yung parang biggest changes na parang nafi-feel mo na parang ano, na sobrang thankful ka sa ganyang setup ngayon na hindi ka na full-time? Ay ngayon, hindi, full-time freelancer ka na pala. Hindi ka na full-time worker dun sa ano, sa hmm, construction. siyempre number one, lahat na ng focus ko nasa sa freelancing na rin siya. I have all the Mhm. time mag-client getting, tapos may time na rin ako ano kasi ngayon nag-join ako kay Coach Ceci ng high level accelerate. Kasi late ka na coach, yun tuloy hindi ako naka-join sa Kung andito man si Sisi, hindi ako yung may ano, kasalanan. Hindi siya nagbigay ng link sa'kin. tapos kasi kailangan ko siya kasi isa kong client sinabihan niya ako magtuturo ako sa mga real estate na clients niya na Oo. high level. Sabi ko nun ngayon medyo na-delay dahil nga ano, may project pa kaming ginagawa ngayon. So, hindi pa namin talaga sabi ko kailangan ko na mag-ready. So, hindi ko alam paano ako magtuturo, kahit yung basics, paano ko ba siya ituturo, ganyan. Sabi ko kailangan ko 'to, so nag-enroll na rin ako and sila Justine tsaka si Robert, di ko alam kung nanonood sila, pero na-inspire din ako sa kanila kasi parang cool nilang tao, like ang gagaling nila, oo. Yun sabi ko magjo-join na nga ako, sabi ko. Magagaling kayong lahat. Mm, Yun. kasi magaling ka rin. Hindi. Hindi tayo magaling, Yeah, passionate lang. yeah. Mm. Like, mas marami ka ng time to somehow improve your craft. Bakit pala nag-i-invest ka in, in those things? Say for example, sa mga paid challenges ng CDPH. When in reality, you can get it for free by going to YouTube. Anong meron sa paid resources that's not found on, on YouTube? Kasi number one nandun na lahat yung kailangan mo, 'di ba? 'Pag nasa course 'pag nag-avail ka ng isang course and Hmm, kasi ako kasi nag-a-avail lang ako 'pag kailangan ko. Actually, hindi ako yung tao na, "Uy, oo, meron din." Hindi ako gano'n. So, 'pag pansin kailangan ko. 'pag kailangan ko lang o kaya kay Coach Errol lang, ewan ko kasi siyempre ito kasi yung skill ko so mostly lahat yun kailangan ko. Pero hindi ako talaga yung, merong ano hype ngayon na course, hindi ako gano'n. So kung kailangan ko lang siya dun lang ako bibili or bibili ng course. So pansin ko 'pag sa YouTube ako kasi medyo ano rin ako, di ako resourceful na tao sa totoo honestly. Palatanong ako kaysa palatanong ako ng palatanong ako and kasi nung time na especially nung nag-double job ako, ano, wala akong masyadong time talaga to ano, 'di ba? So, if I can ask someone who knows it,
mabibigyan ka na agad ng answer. Yep. And yeah, pero wag niyo gayahin guys, 'pag kaya niyo talaga guys, go talaga. Oo naman. Pero kapag talagang hindi na kaya or what, dun lang ako nagse-search sa YouTube talaga, like totally. Mm. Pero yun nga difference kapag yung mga free resources lang. Yun nga, ano bang term namin pahirapan pa 'pag bumili ka ng course nandun na lahat, eh. So, you just have to study it, take action, gawin mo lang kung ano nandun, then Mm. I think andun na yung results 'pag ginawa mo talaga. Yeah. Siguro if I may add, siguro one of the things that people are underestimating is that they feel na pag nasa YouTube sila, it's free. When in reality, it's not free. Like na-mention ko na rin to sa loob ng group natin. And I've always mentioned this na yung currency or yung pera natin, there are three forms ng currency. Yung time, yung energy, and then yung pera natin, yung money. And if sa YouTube kayo, I mean, it's free, that's fine. Pero you would have to pay for your time and your energy kasi kailangan mo siyang i-puzzle in. Totoo. Pero if you buy an online challenge, say for example, sa ginagawa ni Mika, kailangan niya kasi na mag-improvise siya dun sa Go High Level. And I'm not a Go High Level person, just like what I've mentioned sa maraming tao na you'd rather go to CC. Like, she invested using her money kasi nga she wants to save time and then yung energy niya. Para at least andun na lahat, hindi na siya magpa-puzzle. So, hopefully guys, if kayo you are looking at investing in yourself as something na parang expense, hopefully ma-change siya ng konti. Kasi just like kay Mika ngayon, like ikaw ba Mix, would you agree na because you invested in yourself, mas naging mabilis yung progress mo? Yeah. Why? Yun nga po number 1 naka-save ako ng time because lahat na ng kailangan ko nandun na sa course na binili ko. And Mhm. then, I know kasi na trusted yung value pa lang nung binilhan ko is I know trusted na siya, so I know I will get something out of it. And you just have to like take action, you just have to apply it on your own para makita mo yung results. Yeah. Akala ng iba kasi na once you're already a full-time freelancer and then you're now focused on clients na lang and hindi ka na nagwo-work sa full-time mo dati, they feel na parang yun na yun, andiyan na yung parang dream come true. Although that's one part, dream come true siya. Pero just like what I've mentioned during one of the challenges na you're also part of, once you create a solution, another problem will arise. 'Di Yes. ba? You are creating a bigger problem this time. And that's okay. Kasi nga, you are creating a bigger problem that you can solve. Kasi kung bigger yan, like, mas okay. Say for example, kung may bahay kang billion, at least billion yung pera mo din. Kasi billion na yung problem mo. Anyways, so, ngayon, Mix, one of my question is, ano yung biggest struggle mo ngayon na nag-full-time ka na freelancer? Biggest struggle ko right now, Mm. siguro yung there are times kasi na yun nga yung rejection, yung siguro yung more on, yung mental ko at the moment guys kasi from full-time from having a daytime job tapos nag-full-time sabi nga sa'kin is it's not a joke, it's a big decision. So Yes. meron pa rin siya, nandun pa rin siya. So, pinaka-ano ko ngayon yung emotional ko, yung mental state ko right now because there are times na natatakot pa rin ako until now na what if, hindi dumating yung time na mawala yung clients ko and then yung kahit nagka-client getting ka kasi not all sabi ko nga, I got rejected a lot of times na ulit. And then dun ko na nafi-feel, mas nafi-feel ko siya now unlike before. Kasi before, I was distracted din kasi because may full-time nga ako and now freelancing, my life depends on it now. So parang, shucks, paano ba 'to? So, siguro yung mental lang sa'kin, yung mindset more on kasi ako naman yung tipo na gagawin ko lahat.
Pero isa sa mga natutunan ko pala kasi I talked to my mom last time kasi nga nasa stress na talaga ako as in hindi ako makatulog, as in stress talaga. Sabi niya sa'kin, "Ano mang mangyari you have to accept it. Kahit bumalik ka Yes. pa mag-work, tanggapin mo 'yan. Kasi that's your destiny." Pero pero sa sarili ko, as long as you know you're doing your best, matatanggap mo siya, eh, 'di ba? 'Pag alam mo ginawa mo lahat pero you ended up becoming nothing, bumalik ka rin naman sa pagiging, full-time magkaroon ng daytime job. 'Pag alam mong Yeah. ginawa mo lahat, ma-e-embrace mo yung mangyayari sa'yo kasi alam mong ginawa mo lahat. So sabi ko, "Oo nga 'no." Sabi kong gano'n. Sabi ko kung dumating man yung time na yun nga, sabi ko nga, wala namang kahit na full-time ako baka may tendency in the future bumalik na naman ako sa gano'ng situation. Kailangan ko lang siyang tanggapin pero parang you have to give all your might para mag-stay ka Yes. kung nasaan ka. Kailangan mo siyang ingatan. So you just have to keep on doing, maging consistent ka lang everyday. Labanan mo lahat ng puwedeng labanan, go. Maging disiplinado ka as a person. Kasi 'pag full-time freelancer ka, andiyan na yung minsan tatamarin ka, tatama may times na gano'n na may times na lalo na ako, minsan may hormonal confusion ang babae kasi may times na tatamarin ka. And then you don't feel like doing anything, gano'n. You still have to show up. Oo, kailangan go ka lang, maging consistent ka lang everyday kasi nga, like me, hindi na siya joke, hindi ko na puwede i-take advantage yung bawat araw kasi tumatakbo yung oras. One day, a lot of Mm. things can happen, eh, 'di ba? In a short span of time, maraming puwedeng mangyari. So you have to be parang kailangan mo siya maging ready ka and ayun, and pangalawa kailangan i-embrace mo kung anong puwedeng mangyari sa buhay mo. Minsan nandito ka, mamaya nandiyan ka na naman. So always, Mm. maging ready ka lagi, ayun. Yeah. Yun, like definitely agree ako dun sa mga na-mention mo kasi nga, like siguro this is something na parang hindi masyado nadi-discuss sa freelance, space and then especially yung mga course creators, like even me. Pero like publicly, I would also tell you na hindi siya gano'n ka-easy kasi ano siya, eh, mentally draining siya and then at the same time, aside sa mentally draining kasi nga hindi mo alam kung say for example wala kang client ngayon, hindi mo alam kung saan ka kukuha ng pera mo next kung hindi naman na hindi matino, pero hindi ka nagplaplano na tao. Hmm. Saan ka kukuha ng backup. And then one of the mentally draining din diyan is yun like like minsan ang problema mo is dahil walang may nakakaintindi sa'yo. Walang kausap. 'Di ba? Wala kang kausap, eh. So that's another one. And then at the same time, yung mentally draining din diyan is ikaw yung mag-iisip kung ano yung magiging task mo para lumaki yung kita mo. Hindi tulad nung nasa trabaho lang tayo na meron talaga siyang path, eh, na parang 'pag ganito yung work hours mo, mag-overtime ka, magpabebe ka sa boss mo, may promotion ka. Pero dito sa freelancing iba siya, eh. Like, yun yung mentally draining and kumbaga, hindi siya pinapag-usapan ng mga tao. They're just fantasizing na parang, "Eto, you can earn six-digit figures." Oo. Mm. 'Di ba? So, pero yun, what's in it for a man if he gains the world but loses his own soul? 'Di ba na-mention ko sa'yo nung naprapraning talaga 'no, na it's not about getting more customers, it's Yeah. making one customer worth more. Yes. So, eto na yung biggest question ko, kasi 'di ba pina-reserve ko 'to. Um, Sakit ng magkano, magkano wag yung next project niyo ngayon? wait lang. Kailan ko ba sabihin mamaya pero yun, Okey et lang kung hindi. Sabihin mo lang kung six digit na ba siya in Philippine peso or hindi. Yun lang, yes or no? yun wag na, wag ko na sabihin. Sige Wag na, wag mo nang wag na. sabihin. Ayun, yun nga 6 digit na siya. Pero ito yung pinakamalaki actually, pinakamalaki kong grabe like like 'pag ini-imagine ko pa rin
Legit ba yun? Totoo ba 'to? Kasi 'to, 'di ba nag-emote-emote ako, OA-OA Oo. ako, stress-stress ang lola mo. Tapos, ayun, patuloy pa rin ta's medyo naging busy ako kasi, busy din ako sa client ko. And then nag-chat yung client ko sa'kin, sabi niya, "You're paid na daw." Kasi yun yung yun yung last project patapos na, paid na daw. And then, "Thank you." Sabi niya sa'kin, ang sabi niya sa'kin, "Gusto mo pa rin ba mag-work?" Gano'n siya sa'kin. Parang may trabaho pa ako, parang may trabaho pa ako for you. Tapos ayun, nagpagawa siya ng isang website and then dalawang landing page siya. So, it cost me yun, yun, basta yun, basta Basta siya. 6 digit siya. Basta yun, basta siya. Oo. So, yun nga nag-iinarte ako tapos sobrang ano ako, down ko kasi rejected yung mga proposals ko, ganyan-ganyan. Tapos biglang biglang tama-tama yung in-advice ni Coach El ta's nangyari sa'kin nung last Thursday, bigla namin pinag-usapan din, "Okey, let's go." Parang gano'n. Tapos, oh my God, di pa rin ako makapaniwala. Like, yun nga, pahalagahan mo yung mga clients mo ngayon. Kasi minsan Yes. mm, minsan feeling natin, pakiramdam natin everytime we close a new deal, yun na yun parang 'di ba? Pero actually yung win nandiyan sa mga current clients mo kasi may access ka na sa kanila. All you have to Yes. do is, build the relationship, gain their trust, give value, and then yun, makakapag-offer ka na ng kahit ilang amount pa yung gusto mong i-offer, yun. May may shinare ako dati sa mga pro group na I think that's also one of the thing na most of them have been able to build their client base and also their agency. And okay lang naman sa akin i-reveal yan, wala ko namang pake. Kasi lahat naman tayo aangat dito. And yung advice ko na yun is kumbaga still holds true hanggang ngayon even though we started way back 2020 yung CDPH. And then yung sabi ko lang talaga sa kanila, even sa Yumika, same din yung advice ko. Focus on just getting one client and just really do good. Like, iserve mo yung client na yun. Like, do your best sa isang client na yun. Like, yun lang. Isang client lang yung need mo. And weird siya kasi yung iba sasabihin, mag-client getting ka, mag-client getting ka, mag-client getting ka. And for me, I'm always a big believer na kahit isang client lang yan, dadami at dadami yan. And how would you do that? There's two ways. Just like yung ginawa mo, or just like yung ginawa ng client mo. Once matapos yung isang project, you could ask this one question. Hey client, I love working with you. Is Yeah. there any other skills that I can develop so that I can keep on working with you? So ngayon, magsasabi si client, Mika, eto aralin mo. Ay, hindi Mika, may project pa pala ako. Yan yung usual na reply nila. Or, kung ayaw mo na kay client, pwede mo sabihin, hey client, I love working with you, but do you have any other people who's just like you, who may need my service? So ngayon, magre-refer yan sa'yo. Kasi nga, isang client lang naman talaga yung need mo eh. Hindi mo naman talaga kailangan ng marami eh. And siguro, that's just one underrated lead generation process that not everyone is using. Yung magpatulong kayo sa client nyo para maghanap ng client. Which is yun nga, humingi ng referral or di kaya humingi pa kayo ng maraming trabaho. And like freelancing, I'm not saying na easy si freelancing, pero getting a client is easy because yung goal nyo lang naman talaga is one. Pero yung pinakamahirap dyan is how you can retain it. So, ngayon, Mika, like, sa tingin mo, kasi for sure, it will be a roller coaster yung mafe-feel mo. May down moments talaga. Siguro, ano yung mga ginagawa mong preparation to prepare you sa mga possible down moments? Anong mga preparations yung ginagawa mo? Ngayon, wala pa ata. Pero, ayun nga parang everyday kahit may clients ako, nagka-client getting pa rin ako, actually. Kahit may na-close akong deal, everyday gusto ko kahit may na-close akong deal, may nililigawan pa rin akong mga client prospects ngayon. So so hindi ko parang I make sure na everyday nagka-client getting ako o di kaya
may nakakausap ako. Everyday yan actually. Actually mas madami pa akong time mag-client getting actually sa totoo lang. Hmm. Kaysa dapat nga, eh, tinatapos ko na yung mga courses ko, eh, pero nagka-client getting Hindi mo ako. need. Totoo nga. Eh, ayun nga, kailangan parang yun din yung problem ko din yun, yung time masyado akong focus sa client getting instead na madami ka pang dapat i-improve. Ako madami pa ako talaga like sobrang dami alam mo yun so, pero nga nag-focus nga ako dun para maging financially secure ako na, okey di na ako babalik mag-work. So, dun lagi kong mini-make sure na everyday marami akong time mag-client getting. Pero 'pag may busy talaga, talagang busy like right now medyo ayun, dahil onte gano'n. Pero everyday pa rin ginagawa kahit 2 hours gano'n, 3 ganyan. Hindi ko natanong 'to, ano yung turning point mo para Ang layo. i-pursue mo yung freelancing? Hindi puwede, charot. Pero ano, parang nung time na yun kasi I was doing it for other people Yeah, instead na yeah. dapat para sa sarili ko. So, nung na-discover ko na dapat ginagawa ko siya para sa sarili ko, dun na yung nakita ko yung post nga ni Coach Chelo na nagkabahay siya, yun yun 'di ba? Yung nakita ko Hmm. yung post na yun, sabi ko, "Uy, pero puwede ko pala siya gawin para sa sarili ko, hindi para sa ibang tao." So, dun na ako na, "Ay," after ng medyo anong rollercoaster na emotions, ayun na pala. So, ayun parang ginawa ko siyang inspiration na gawin mo siya para sa sarili mo, huwag para sa iba. Sige, magtatanong tayo sa audience natin. Guys, did you learn a lot and have you been inspired by Mika? Kindly comment one kung na-inspire kayo, or if you've learned a lot of things from Mika, kindly comment one. Mag-aantay kami. Sa mga tao na they don't see, like say for example sa akin ngayon tinatamad ako. Say for example ikaw, pag tinatamad ka, aside na maging secure ka sa financial, ano pa yung ginagawa mo para ma-motivate ka ulit to, to work? Kasi ako lagi ko tinatakot yung sarili ko yun. Actually yun yung secret, sorry talaga. O mo-motivate? Siguro yun lang kasi sa ngayon, honestly lang, honest na sagot. Lagi kong tinatakot yung sarili ko, bukas wala ka ng client, bukas wala ka ng pera. So, gano'n ako lagi. So, like, di ako like seriously talaga. Yun ang aking like lagi ko everyday na, "Mika kailangan mong gawin 'to." Tapos siyempre sige na nga, hindi lang yun pala 'no. Okay, Pangalawa sige. pangalawa kung gusto mo parang everyday parang may gusto akong improve sa sarili ko, na even there are times nakakatamad, promise so many times niyan, sobrang daming times niyan, di lang ako siguro, di ako magpapaka-hypocrite 'no. So may times na gano'n ako, pero I make sure everyday na, "Uy Mika wala kang gagawin, ano 'yan?" Parang gano'n. Nakahilata ka na diyan ta's yung kasi 'pag nakikita ko 'yan ng papa ko uuwi 'pag pagod, "Mika anong gagawin mo nakahilata ka lang 'no?" Parang gano'n. Minsan kasi mas productive ako lately 'pag gabi. So, 'pag nakita ko yung papa ko pag-uwi, "Mika nakahiga ka lang," ganyan. May times na yun nga yung mga past few days, "Mika nakahiga ka lang, anong ginagawa mo?" Tapos bukas iyak-iyak ka dahil wala kang ano, wala kang client, ganyan. So, parang number one tinatakot ko yung sarili ko, honesty. Like tinatakot ko lagi yung sarili ko na, "Bukas wala ka ng client, Mika. Kaya 'pag hindi ka magpupursige, bahala ka sa buhay mo," parang gano'n. So, pangalawa 'pag yung dad ko ta's yung kapatid ko na siyempre mahirap yung work nila ta's uuwi sila ganyan, ayun parang, "Oh, Mika wala ka namang ginawa tapos inarte-inarte ka pa diyan." Parang gano'n. So ayun, yun talaga pinaka nagti-trigger sa'kin mag-show up everyday. Tinatakot ko yung sarili ko, lagi ko tinatakot. Lagi na hindi forever nandiyan ka. So, wag kang magpapakampante. So, you always have Yes. to give your best every day. Kahit mahirap pa yun, kahit napakahirap pa, nakakatamad, parang gusto mo na lang manood ng Netflix. I swear, parang, "Uy, manonood ka ng Netflix imbes tapusin mo na yung course mo, ano bang ginagawa?" Katulad ngayon, kay ano, sa high level accelerator, eh, 3 months lang 'di ba? So, eh, Hindi mo busy ako tinapos na naman, hindi, busy gagi kasi 'to. ako honestly, busy talaga.
Sobra kasi from GHL nag-aaral ako Shopify tapos hirap na hirap ako, paano ko ba gagawin 'to? Tapos yun nga yung bagong project, tapos yun parang 'pag may time talagang inaaral ko unti-unti. Kanina nasimulan ko na siya, so ayun. Ang solid din kasi talaga ng community ng JHL. Pero yun, yung na-mention mo pala dun sa tinatakot mo yung sarili mo, parang on the back of my mind, sabi ko, hindi naman ako ganun eh, pero parang na-realize ko na somehow ganun din pala, na tinatakot ko pala yung sarili ko. Kasi, pag may time na tamad ako, pag umaalis kami ng wife ko ba, nakikita ko yung mga street people, sinasabi ko sa sarili ko, buti kang swerte ko. Tapos hindi ganyan yung situation ko sa kanila. Tapos andito ako tatamad-tamad. So pag-uwi namin, magtatrabaho na ako. So essentially, parang, o nga, no, somehow fear siya as compared to just goal. Yeah. Ako kasi hindi ako No? like yung mag-goal na tao, like gusto kong mangyari 'to 5 years from now. Actually, di ko pa alam gusto kong gawin sa buhay ko ngayon, sa totoo lang. Pero yun nga, maging financially insecure muna. Kasi yung Mm. ano muna problema nasa harap, yun muna ako. Gano'n ako, di ko alam. Like di ko ano kaya ako in the future, hindi ko pa alam sa totoo lang. Anong plano ko, wala pa. Yeah. Okay lang naman na ano eh, na Yeah. actually mas maganda yung ano eh, mas Agad. maganda yung enjoy the moment ba. And then, Yes, just do your best para sa moment na yun as compared to. totoo. Kasi 'di ba yung iba sabi ko like 'di ba sabi ko sa iba, ang iba ang gagaling mag-mental masturbate ba. Kasi sulat ng goal di naman gagawin. Ang puti. Like 'di ba? Weird. Ako yung mga ano lang, mga 5 months gano'n. Puwede na yun, oo, 5 months. Mm. 5 months to 1 year, realistic 1 year, yun. yeah. Pero Oo, next year di ko nga alam gagawin ko next year, eh. oo. Oo. Like ako din, eh, like say for example, for the CDPH na business, ang ginawa namin ng team ko is nag-plot lang kami ng 3 major things na kailangan naming fokusan for this year Mm. and then ditch the others. Wala na kaming pake kung anong mangyayari, whatever that is. And then bahala na kasi mas mahirap 'pag marami kang nililista tapos hindi mo naman gagawin, 'di ba? Yeah, nakaka-overwhelm, nakaka-pressure. Oo. Mika, ano yung magiging advice mo sa mga tao who's also on the same boat sa'yo 1 year ago na andiyan pa sila sa full-time nila na trabaho and then they're also aiming to resign para makapag full-time freelancer. Like, if you could give them like a roadmap or an advice, what would that be? Ano lang, lakasan niyo lang yung loob niyo. Lakasan niyo lang yung loob niyo and just be consistent lang. Um, Mahirap siya actually, pero always remember na bago ka makarating dun sa paradise, you have to go through a lot of, alam mo yun, mga bako-bakong ways para makapunta ka dun. So, yeah, you have to go through a lot of things bago mo talaga ma-achieve. Wala kang madali sa buhay, 'di ba? So, you have to work for it. Well, hindi man tayo yung pinalad na tambay na nakatambay lang sa bahay ta's may opportunity maging freelancer because we have so many responsibilities and hindi natin basta-basta puwede iwan yung work natin. Ano lang, maniwala ka lang na one day, makakaalis ka rin diyan and just keep on being consistent, yun lang. Actually, alam mo mas ramdam ko pa rejection ngayon kaysa nung before. Mas Oo na-stre naman. mas na-enjoy ko pa Mas nga ano talaga. yun, eh. Hmm. Mas na-enjoy ko pa siya somehow onti. Kasi hindi ko ramdam yung rejection. Okay lang 'yan, masasanay ka din sa rejection. Minsan 'yan na nga yung ika-count mo, eh, Yeah, na, sabi nga ni like ate ano, breakfast daw niya yun. Breakfast, oo, tanghalian, hapon. kasi ano, eh, like hindi naman na numbers game siya, pero somehow numbers game siya na parang parang say for example, kailangan mo muna ng 8 rejection bago ka makakuha ng Totoo, isa, gano'n. totoo, Kasi gano'n talaga, eh, minsan 100. totoo. Yeah. Ngayon Mika, you mentioned a while ago, eto last na natin, but
But of course, before I ask you this one more question, I would like to thank you pala for being here, for sharing your time, for, for sharing your progress sa amin na na-consider mo talaga na win. And of course, sa mga audience natin, thank you so much guys for being here, for staying with us, and then also learning from Mika. And by the way, isulat nyo na yung takeaways nyo kung ano naka-inspire sa inyo para at least mabasa ni Mika mamaya. And ito na yung final question ko sa'yo, Mika. Again, I'm really happy that you're here. Yeah. Ano yung next step mo? Next best step na gagawin mo para mas ma-progress mo yung career mo? Di naman siya grabe for me lang. Siguro, yun nga, yung next step ko is to finish all the courses, lahat yon. And then, ma-reach ko yung income goal. Kasi meron na ako ngayong goal na income goal. Right now. How much? Charis. Ayoko na, wag na. Kasi iba-iba naman tayo, di ba? Oo. Tapos, siguro, gusto ko rin kasi, like, mag-build lang na small team. Like, small team lang, like, siguro next year pa yun. Pero, ngayon kasi yun nga lang, yung income goal, siguro this year, gusto ko maging consistent yun. Pero, siguro sa isang next is magkaroon lang ng small team. Kasi, iba pa lang yung feeling na nakakapagbigay ka ng opportunity sa ibang tao. Iba pa rin, promise. Like, I was like, when I remember na nag-try ako mag-outsource, iba pala yung feeling na they are happy na nakikita mo, like, gagawin ko yung best ko, ganyan. Tapos, like, sobrang thankful nila. Like, kahit yung di pa malaki kasi di naman ako magaling pa. So, parang, wow, nakapagbigay ka ng opportunity kahit small amount lang, sobrang laking bagay sa kanila. So, parang, sana nga. Kaya siguro, inaano ko rin yung sarili kasi nasanay ko mag-client getting para one day makapag-outsource ako, mabigay ko sa iba yung opportunity na yun siguro. Siguro yun. Feeling ko life-changing. Hanggang dun lang. Pero ngayon wala pa. Yun lang talaga. Yeah. Ano yung small team para sa'yo? How many team members yun? Baka kasi small team sa'yo, 1,000 pala. Putik to small. 3, 4. Ganun. Gusto ko nga kung makapag-outsource ako talaga yung 'di ba, parang ibigay mo sa iba yung project kung magaling ka mag-close ng deals, hindi pa naman ako magaling. So, ayun, gusto ko i-work out. Hindi ako naniniwala. Tamad ka lang minsan eh. Hindi! Ay naku, Mayor, kung alam mo lang. Ay naku. Talagang hindi pa ako magaling, like totally, wala pa. Ang dami ko pang one year from now, guys, yung last question talaga kay Mika was more on ano yung magiging accountable siya. So basically, sa next na pag-guest niya, kailangan malaman natin yung income goal kung na-hit niya and then kung may team na siya. Yung health. Ay, yung health, oo. Kasi yung taba ko, like nag-gain ako ng 5 kilos. Hindi, legit. Kanina ka pa, sa backstage ka pa, kanina pa to. Nade-depressed. Hindi kasi, nag-gain na ako ng 5 kilos. Tapos, 50 lang ang pinakamataba ko dati. Ngayon, 55 na ako, 56 pa ako ngayon. Sabi ko, ano 'to? Anong Ay, gagawin ko? magkatimbang na tayo. Di ba kababae kong tao, tas ang laki ko. Oh my God. Sabi ko, kaya yung mukha ko ang laki. Hindi naman. Ayun, parang Conscious ka masyado eh. kaya guys, maggi-gym na ako simula bukas. So, sana pumayat ako ulit. So guys alam nyo na yung goal ni Mika, ma-hit yung income goal. Pumayat. And then makapag-hire or makapag-outsource or makapag-build ng team na 3. Yeah. So next year, Mika, or 6 months from now, mag-uusap tayo ulit ha. Matagal pa yun. Hindi ko alam. Malay natin. By next week, okay na pala. May kating ka no. Diba? Hindi pa, wala. Uy, diba? Sabi mo kanina, never underestimate what you can do in 1 year. Yun. So, that ends our live session. Hopefully, guys, nag-enjoy kayo. Ako, nag-enjoy ako sa kay Mika. Guys, can you comment down yung takeaway nyo from Mika? Mika, again, thank you talaga for your time. Kahit sabog tayo, sorry talaga na hindi tayo organized.
Like mga last Huwag minute mo niyang to. kausap mo. Like I apologize, pero thank you for making everything fun. And then of course yun nga, yung sharing of your progress, yung story mo, and then yung mga next steps mo. So hopefully sa next guesting mo dito, kasama mo na yung team mo, Charis. Oh my God. May next pa kaya? Baka nagtago Meron! na. Charot. Nagtago. Charot, hindi. Meron. Like, for sure yan. Like, I'm Claim. telling you, like, i-claim mo lang yan. Yeah. And hindi ka naman din hindi ka naman din talaga, kumbaga, you consistently do action. Alam mo may So, isa akong like ginagawa. Like, mm, nakaka-affect siya sa mood. Nagma-manifest ako through writing. Tapos, ito i-she-share ko, ewan ko kung napanood ko lang siya, pero script writing ang tawag dun. I've been doing that for ilang years na. Alam niyo ba nag-script writing ako 3 years ago. Lahat ng yun nangyari ngayon. Yes, totoo. oh, So, naniniwala ako dun. So, nung time na yun, nung nade-depress ako, sabi ko kailangan ko ng ano, something parang what if mag-ano ako, mag-script writing. Pero tinry ko muna magpakalma ng sarili ko, ganyan. Nag-pray ako, like nag-meditate, ganyan. Tapos medyo kumalma na ako, and then madami na rin akong nakausap, napakalma din nila ako, "Baliw ka daw," ganyan, charot. Napakalma nila ako. Tapos, ayun, nag-script writing ako kasi medyo okey na yung mood ko. Nag-script writer ta's like mag-write ka ng 5 goals na parang nangyayari na siya ngayon, gano'n, parang 'yun. Tapos kailangan the way you write, habang nire-write mo siya, habang sinusulat mo siya, dapat nafi-feel mo kung kunyari parang nangyari na siya, dapat gano'n yung emotions na mm. ibibigay mo. So, isulat mo siya and then basahin mo siya for a month ng day and night, tapos yung every time you read it dapat yung emotions gano'n na gano'n, like, nakaka-shift siya ng ano, nagiging positive ako, actually nakatulong siya sa'kin. So, everyday mo siya, once a day ay paggising mo ta's pagtulog, gawin mo siya lagi din, nakakatulong siya din. Feeling ko mangyayari ulit yun kasi nangyari lahat yun dun sa 3 years ago, 3 years ago siya, tapos binalikan ko yung paper ko, my God, nangyari nga. Yes, nangyari siya. Actually, totoo yan eh. Hmm, Like may science siya, pero hindi ko siya ma-explain kasi yung iba hindi maniniwala. Pero, yun yes. nga, Kaya wag niyo um, akong tanungin about religion guys kasi oh, like, yun no, nga. mani Pero yun nga, you are what you think about. Naniniwala talaga ako sa manifesting din. si God pa rin naman. Ginagawa ko naman din, oo. Ginagawa ko siya pero yun, parang pinapasa Diyos pa din. Totoo. About faith pa rin naman siya, in a different way lang. Ayun. Sana may nagko-comment na ng takeaways. I've enjoyed a lot, and that ends Ay, sorry. our live session. Thank you guys, and that ends our live sessions. Bye guys.